Isa yung praise God. At ang minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa malagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan, at ang lahat ay aming inanya tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhi papangaral ng ating minamahal ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Baham. Tayo po'y manalangin, taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpalam ang banal Diyos, banayad sa pagkagalit sa kahabagan. Aming pinakamamahal na po ng Jesus. Hallelujah. Sa pangunang panalangin po, aming ginagawa sa pangunang panalangin po, aming ginagalma Pastor and Time Prophet, beloved Evangelist Weldy Almeida. Maraming salamat po, aming pinakamamahal na po ng Jesus, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigihit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, mahal na pa ikaw. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Weldy Almeida, the end-time prophet of our loving God. At hindi po natin malilimutan at patuloy nating aalalahanin ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpapaabot ng pagbatit paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ating tatalakayin, pamagatan nating Facing Danger with Prayer. Facing Danger with Prayer sa Tagalog, pagharap sa panganib sa pamagitan ng panalangin. Pagharap sa panganib sa pamagitan ng panalangin. Facing danger with prayer. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of the prophet Isaiah chapter 13, verse 9. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. Verse 7, therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. The second book of Kings chapter 19, verse 19. Now therefore, O Lord, our God, I beseech thee, na mabagsik, na may pot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ng lupa, at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyon. Dito po sa 11. At aking parurusahan ng sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakitan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang pagkapaluluan na kakilakilabot. Dito po sa 7. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina, at bawat puso ng tao ay malulumo. Dito po sa Ikalawang Hari, Kapitulo 19, ang talata po ay 19. Gayon nga, O Panginoon, naming Diyos, iligtas mo kami, isinasamo ko sa iyo, sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa, na ikaw ang Panginoon Diyos, ikaw lamang. Amen. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak ng may pasasalamat sa ating Diyos na mabait sa langit. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Jesucristo ang magpala ng kanyang banal salita. Facing danger with prayer. Except God comes prior to that time. Hindi maiiwasan yun ng sino man, mga minamahal. Haharap at haharap ang bawat isa sa panganib. Kaya ang meron ng sinasabing napapahamak, mga minamahal. At kailan dumating ang tinatawag na pagkalista sa panganib? Nang dumating ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya.
Kaya ang ating napakinggan sa mga patotoo, mga minamahal, nasa kamatayan na, hopeless, walang pag-asa, mga minamahal. Nagkaroon lamang ng pag-asa ng makarating sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero anuman ang panganib na ating naranasan ngayon, mga minamahal, yan ay partial pa lamang. At totoo namang nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi ng verse 9 na ating nabasa, Isaiah chapter 13, ang karawan ng Panginoon ay dumarating na mabagsik, may puot, mabangis na galit. Ito'y tinatawag na danger. Panganib na kakaharapin ng sinuman, mga minamahal. Ayaw mo't sa gusto, darating ang karawan ng Panginoon. Kung dumating ang karawan ng Panginoon na puno ng pag-ibig, yan ay sa oras na ito. Ikaw na nanood, ikaw na nakikinig, ikaw na narito, mga minamahal, ang oras na ito ay pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Pag-ibig na hindi kayang pantayan, pag-ibig na sukat kahit kanino pa, anuman ang iyong kalagayan. Pero pagkatapos niyan, haharap ka sa panganib, sinasabing ito'y kaarawan ng Panginoon na ang pagdating ay mabagsik, may puot, may babangis na galit. Ang ibig sabihin, pagdating ng kaarawan na yan, wala na ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata 11, mga minamahal, ang kaarawan na yan ay paparusahan ng Diyos ang sanlibutan dahil sa kasamaan nito. Magwawakas ang kasamaan ng sanlibutan. Kung ngayon ang sanlibutan ay nakahilig sa kasalanan, ayon sa makasalanang sanlibutan, sabi ng verse 11, darating at darating ang kaparusahan ng Diyos sa masamang sanlibutan ito. Sabi ng verse 7, mga minamahal, pagdating ng araw na yan, ang bawat kamay ay manghihina at ang puso ng tao ay manluluma. Kung ngayon ang kamay ng tao ay nasa kalakasan ng pagsuway sa kalooban ng Diyos, nasa kalakasan ng paggawa ng kasamaan, nasa kalakasan ng pagtalikod sa mo, yan ang sinasabing haharap ka ayon sa gusto mo sa sinasabing panganib. Kaya nga hindi na tayo lalayo pa, mga minamahal, ang kasalukuyang problema ngayon doon sa Israel at sa Gaza, mga minamahal. Ang ating mga kababayan ay nandiyan para maghanap buhay. Ang iba ay sinasabing yan na ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Bakit? Hindi nila pwedeng iwanan pa. Kahit ang gobyerno natin ay nag-aalok ng tulong, mga minamahal, na sila'y maibalik sa ating sariling bansa. Bakit? Dahil ang iba'y dyan na nakapag-asawa ng mga Palestine, mga Israelite. Yan na ang kanilang pamilya, mga minamahal. Pero ang lahat ng meron sa daigdig na ito, ayaw sa gusto ng tao ay magwawakas. Ang kasaganahay mo'y magwawakas. Ang buhay mo'y magwawakas. Ang bagay na meron ka ay magwawakas. Pero merong isang hindi magwawakas kung mananalangin ka sa Diyos na mga Diyos at mga hari ng mga hari. Ang Diyos na makapangyarihan na ang panalangin mo ay papailang sa tulong pinaya ng ating Panginoon na haharap ka sa panganib na merong panalangin at ang Diyos ay handang tumugon sa bawat bibigasin mong panalangin, sa bawat kataga na lalabas sa iyong labi, may Diyos na didinig sa iyo. Kaya sabi lang ating nabasa, mga minamahal, sa 2 King, chapter 19, verse 19. Uulitin ko lamang ang ating nabasa, ang sabi, ngayon nga, O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami. Isinasamo ko sa iyo sa kaniyang mga kamay upang makilala ka ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw lamang. Kaya pala merong privilege, may pribilehiyo ang mga taong nakalapit sa Diyos, mga pinagpalang nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga minamahal, mga Palestine, since time, ang kalaban ng mga Israel, mga Israelite, ay mga Palestine sa pangunan ni Goliath, mga minamahal. Pero pinatay lamang ng isang batang paslit na si David, at ibinigay sa kanila ang lupang pangako habang sila'y nariyan sa panahon ni Josue. Kinubkob nila ang buong lupain sa paligid, mga minamahal, hanggang sa tuluyan nilang masakop. Pero habang lumilipas ang panahon, si Josue na kumikilala sa Diyos na makapangyarihan,
nakalimutan ng mga Israelite sa mga sunod na henerasyon. Nakalimutan nila. Kaya sila'y nabihag, mga minamahal, sa Babylon. At pagkatapos doon nadala sila sa Persia, mga minamahal, at pagkatapos naghiwa-hiwalay na sila hanggang sa muli nabuo ang kanilang sariling government, yung kanilang republic, yung Israel country, mga minamahal. Subalit, makikita natin, mga minamahal, na sila ay watak-watak. Hinihintay ng ating pinakamamahal na beses na sila'y lumapit, mga minamahal. Kaya naman nagkakaroon ng gera kaliwat kanan, mga minamahal. Subalit, ang pinagpala, tayong isinilang sa ating kapanahunan na facing danger with prayer. Hindi ka pwedeng humarap sa panganib na wala kang panalangin. Hindi ka pwedeng makipagbaka na wala kang Diyos na papanalingan. Hindi ka rin pwedeng manalangin kung hindi mo kilala ang Diyos na iyong pananalingan. Sinasabi natin kung merong mapalad, tayo ang mapalad sa lahat ng mapalad. Bakit? Sa millions tao, billions all over the world, tayong pinagpalang, totoong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Meron tayo kanyang-kanyang pinanggalingan, mga minamahal. Yung patutunan ng ating mahal na kapatid, doon din ako nang galing. Pagpasok mo pa lang sa gate, sobre ang iaabot sa'yo, lalagyan mo ng laman, mga minamahal. Sa bata lang dito, pagpasok mo, walang sobrang iaabot sa'yo. Ang sasalubong sa'yo, ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang pinupuri mo siya, habang nakikilala mo siya, yung karamdaman mo ay inaalis ng ating mahal na Panginoon. Makikita mo yung sarili, pumunta ka rito na may karamdaman na uuwi kang malakas, walang karamdaman na napatawad ang iyong kasalanan na, at sa bawat araw na lilipas, umarap ka sa panganib. Ang tagumpay ay para sa iyo. Ang bawat bigkas ng iyong labi sa pagtawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Damang-dama natin sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. May Diyos na tumutugon sa ating panalangin. Palaging handang magligtas sa panganib na sa ating harapan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, merong tinatawag na may paghihiganting magaganap at merong kompletong kaligtasang magaganap. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Kindly po basahin natin. The book of Luke chapter 21, verse 22. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Verse 25. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and waves roaring. Verse 28. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. The book of the prophet Zephaniah chapter 1, verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. God bless you po. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, 22, 25, at 28. Sapagkat ito ang araw ng paghiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Sabi, ang buong lupain ay masusupok sa magitan ng apoy ng kanyang paninibugo sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Gusto po ba? Bakit daw ang ating iginagalang mahal pastor huling dumating? Kaya sa Bible study ng ating beloved Mama ipaliliwanag, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit huling dumating ang ating beloved honorable evangelist? Ang ating ginagalang mahal pastor, alam niyo ba kung bakit?
Dahil ang ating iginagalang mahal na pastor, kahit tapos na ang panalangin sa pastoral house, ay nakaluhod pa rin at nananalangin, at pagkatansyado na lahat kayo ay nasa gawain, at saka siya babangon sa kanyang pagkakaluhod at pupunta sa gawain, muling luluhod hanggang sa matapos ang gawain. Yung iba naman gaya-gaya, mga minamahal. Gaya-gaya. Di ba? Kagaya ng cellphone. Nakakita yung mga nasa pulpit, gumagamit ng cellphone. Gumagamit kami ng cellphone. Sinasabi ko lang sa inyo, bakit? Para meron kaming communication, kailangan namin ng cellphone. Pero kayo, ginaya nyo kami. Si Father Louie nga, kanina nakita ko nag-cellphone. Kailangan ko mag-command doon sa Marilao, hindi wa kong gawain. Kailangan kong basahin yung kanilang report para mabigyan ko ng solution kung anong meron silang problema ron. Kung kayo naman nag-cellphone, iba naman yung tinitignan niyo sa cellphone. Magkaibang function natin. Magkaiba. Kaya mahirap yung gaya-gaya. Naiintindihan natin. Ang sabi, yan daw ang mga naiwan sa rapture. Kaya ang pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon at nakalagay sa banal na kasulatan, huwag mong pakailaman ang iyong katabi. Huwag mong pakailaman ang iyong nakikita. Ang pakailaman mo, ang sarili mo, ihanda mo ang sarili mo sa pagharap sa panganib. Sigurado mong ikaw ay may panalangin para kung ito ng panganib, ang pagdating ng mahal na Panginoon, sigurado ka na isisigaw mo ay hallelujah, praise the Lord, at pangalan ng mahal na Panginoon. Pag nasa cellphone tayo, ang nabanggit natin, yung pinapanood nyo sa cellphone, hindi ang pangalan ng mahal na Panginoon. Ngayon, covered tayo, mga minamahal, ng panalangin ng ating beloved Paris and the Lord and the beloved Almeida family. Covered tayo. Covered din kayo ng panalangin ng inyong mga loved ones na mainit sa marapan. Ngayon yan, mga minamahal. Hindi nyo napansin? Kahit anong pagkukulang natin, mga minamahal, ang Diyos ay nandyan pa rin. Andyan pa rin. May magsasabi ba sa ating, hindi tayo nagkulang, taas ang kamay. Yung nagkulang, taas ang kamay. Di ba? Aminado tayo. Pero covered pa rin tayo ng panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pero pag dumating lang, tinatawag mga minamahal, na pagharap natin sa panganib, yan ang tinatawag na the days of vengeance. Wala nang panalangin pa. Ang titignan ng Diyos, tayo ba ay nakahanda na para sa kompletong kaligtasan at katubusang inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ibang sitwasyon na yan, mga minamahal. Ngayon, nangangatwiran pa tayo. Sa susunod, wala na tayong katwiran. In a twinkling of an eye, magaganap ang sinasabing pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya yung ating pinakiingat-ingatan, hindi, sa akin to. Nung tayo unang na-save, sinasabi natin, Panginoon, iniibig kita. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Ngayon, mahal na Panginoon, iniibig kita. Pero iniipon ko to. Magkaiba yon, mga minamahal. Hindi ba? Dati ang sigaw lang natin, mahal na Panginoon, iniibig kita. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Paglilikuran kita, walang katalikuran. Pinagpala, mahal na Panginoon, iniibig pa rin kita. Pero iniipon ko to. Magkaiba yon, mga minamahal. Kaya ang Diyos ay nangungusap, mga minamahal. Kasi kahit tayo maging tapat sa pagbibigay, maubos ang meron tayo, hindi yan mauubos. Sa banal na kasulatan, ang konting gusi ng arena, ang konting langis, 3 taon nang ibigay sa propeta ng Diyos, kailanman ay hindi nabawasan. Ang taong ginamit ng Diyos ay lalong pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ganon din sa atin. Habang tayo nagtatapat, mga minamahal, at seryoso sa gawain ng ating mahal na Panginoon, hindi ba natin napapansin? Merong hinaharap tayong mga panganib. Meron tayong problemang hinaharap, mga minamahal. Pero pag iyak natin sa mahal na Panginoon, pagbigkas natin ang ating panalangin, pagtawag natin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, gaano man kabigat ang ating problema, nalulutas ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yung mabigat nating loob, napapagaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang tangi nating magagawa, hold thy peace or be silent. Hold thy peace or be silent. Yan daw ang bagay na ating magagawa. Nang ibig sabihin, pumayapa ka.
Dahil kung ikaw ay mag-hysterical sa pagharap mo sa panganib, mapapagtagumpayan ka ng panganib. Pero kung ikaw ay payapa lamang, ang Diyos, papagtagumpayin ka niya. Kaya sinasabing, hold thy peace or be silent. Sa Tagalog, pumayapa ka. Kali po, basahin natin. In the book of Zephaniah, chapter 1, verse 7, hold thy peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests. The book of Romans, chapter 13, verse 11. And that, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Verse 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. God bless you po. Sefanias Kapitulo 1, versikulo 7. Pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos, sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na, sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang haing, kanyang itinalaga ang kanyang mga panauhin. Dito po sa Roma Kapitulo 13, versikulo 11, talon sa 13. At ito yamang nakikilala ng panahon na ngayon kapanahonan ng magsigising kayo sa pagkatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa ating lang tayo magsisampalataya ng una. Dito po sa 13, magsilakad tayong mainhing gaya ng araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa karumihan at kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, yung pang-rapture na palakpak, lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, ito lang palang magagawa natin. Pagharap natin sa panganib, mga minamahal, ang magagawa lang natin ay pumayapa. Dahil kung tayo mag-hysterical, wala naman tayong magagawa na. Lalo na kung marami na tayong pagkukulang sa harap ng mahal na Panginoon. Patampo-tampo pa tayo, o wala na tayong magagawa pa, mga minamahal. Patisod-tisod pa tayo sa ating kapwa Kristiyano, wala na tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa dyan. Kaya sa mula na kasulatan, mga minamahal, pag binasa mo, ang katisuran ay galing sa iyo. Ikaw mismo, natisod ka. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, mismo siya naglagay ng katisuran. Siya ang batong panulok na ang natisod sa kanya, mga minamahal, lugi. Ang ating mahal na Panginoon tinatawag na siya ay katisuran na naging batong panulok. Gayon din, mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin, natisod kasi ako doon sa aking kapwa Kristiyano. Hindi ka natisod sa kanya. Inilagay siya ng Diyos para sa iyo. Natisod ka sa iyong sarili. Dahil hindi ka pumayapa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung sinabi mong natisod ka, ang sarili mo yon ang nagbigay ng katisuran sa iyo. Dahil kung naging payapa ka sa mahal na Panginoon, sabi, pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na, inihanda ng Panginoon ang isang hain, kanyang itinalaga ang kanyang mga panauhin. Ikaw ang panauhin ng ating mahal na Panginoon. Nakatalaga ka para sa Kanya. Kaya nga tayo tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para italaga tayong panauhin, special guest tayo sa piging ng ating mahal na Panginoon. Kaya kami tinatawag na banqueting in heaven ang pagkatapos ng rapture. Salo-salo sa langit together with the Lord. Dahil ikaw na basama sa rapture, ikaw ang special guest. Panauhin ka ng ating mahal na Panginoon. Di ba pag may pupunta kang handaan, kahit ano maging balakid, hindi mo papansingin. Di ba? Nakasakay ka, nagdadrive ka, binangga ka, tatapusin mo kagad, isisettle mo problema dahil gusto mo makarating sa handaang pupuntahan mo. Ganon din ang pagpunta sa langit, mga minamahal. Kahit sino bang bumangga sa'yo, yung sinasabi mong natisod ka, isisettle mo yan. Bakit? Gusto mong makarating sa piging ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ang special guest, panauing hindi hintay ng ating mahal na Panginoon. Nilagyan natin ng supporting verse. Romans chapter 13 verse 11 ang sabi,
tayo gumising na sa pagkakatulog sapagkat malapit na ang ating kaligtasan kaysa nung unay tayo nagsimula pa lamang. Kasi nagsimula tayo, grabe ang ating kalagayan. Ako, grabe ang aking kalagayan. Kaya pag nakukwento ko yung aking kalagayan, mga minamahal, di ba? Grabe yung kalagayan. Parang lahat ng tao, kaaway mo, mga minamahal. Di ba? Ikaw din naman, palaging mainit ang ulo mo. Kailan ba tayo naging payapa? Kailan ba tayo natutong magpakumbaba nang tawagin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi na tayo matapang ngayon. Ang tapang natin ngayon, mga minamahal, ay gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, matapang na ipangaral ng tama ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga palagi kong sinasabi, kapag ako'y nag-giving, mga minamahal sa Marilao, sinasabi ko, nagpaikot-ikot ako sa ibang bansa, mga fellowship na aking nakilala, mga minamahal nandoon, walang pastor nila ang nangaral na ika-10 bahagit handog. Wala. Ang mga pastor nila ipinangaral ika-10 bahagi, walang handog. Ang pastor nila ipinangaral ang handog, walang ika-10 bahagi. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon ipinangaral, dalin mo ang buong ika-10 bahagi at handog sa kamalig ng Panginoon. Nagsimula tayo, yan ang ating napakinggan. Ako sinasabi ko nga, kung tatanungin nyo kung ano ba ang piling ng isang Kristiyanong nagbigay ng 20%, aba, anong malay ko sa inyo? Bakit? Kasi nung nasave ako ng 1989, September 27, unang dalo ko, napakinggan ko ang pibigay ng tithes and love offering. Napakinggan ko yan. Inabutan ko, mga minamahal. Dahil solemn song na nung ako'y dumating. Inaabutan kong giving. Kaya sa susunod na pagdalo ko, mga minamahal, ang dala ko, 30%. Ibig sabihin, for 34 years na paglilingkod sa Diyos, kahit minsan, hindi ako nagbigay ng 20%, mga minamahal. Kaya tatanungin nyo, ano ba pakiramdam na nagbibigay ng 20%? Anong malay ko sa inyo? Hindi ko nga naranasan yan. Tanungin nyo sa akin, nagbigay ng 30%, sasabihin ko sa inyo, unang bigay ko, 30%. Ang puso ko ay masayang masaya. Nag-crusade tayo, mga minamahal. First crusade, 1991, April, sa dako ng Baguio. Yung isinilang ng Mongoloid sa panalangin ng ating ginagalang mahal pastor, tumayo. Tuwan-tuwa yung nanay. Yung 12 years na pilay, pagkapanalangin, tumayo. Tuwan-tuwa sila. Pagbalik, 2 jeep ang dalang bunga, mga minamahal. Sabi ng ating ginagalang mahal pastor, continuous ang ating krusada, magdagdag tayo na isang araw. During crusade, bumaba ang pag. Bumaba yung pag, hindi kami magkakitaan. Sabi nung 5 gwardiya sa Burham Park, pustahan tayo. Sabi nung 5-4, stop ang Jesus Miracle Crusade. Sabi nung isa, sige, 100 bawat isa. Pag kayo nanalo, huminto sila, bibigyan ko kayo ng tig-100. Pero kapag hindi sila huminto, kayo 4 magbibigay sa akin ng tagi-100. Sabi nung 4, siguradong hinto yan. Kasi yung nauna sa kanila, pagdating ng pag, hindi nagkakitaan, huminto sila. Ating iginagalang mahal pastor, dire-diretso ang preaching habang nagsasalita, umakyat ang pag, nagkakitaan kami sa masiling, sa panalangin. Napakaraming pinagaling ng ating mahal na Panginoon, panalo yung isang gwardiya. Kaya sabi ng ating beloved double evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, magdagdag pa tayo ng isang araw na krusada. Naalala ko, may pera ako sa bangko, mga minamahal. Doon sa video, winidro ko lahat, pati tubo, mga minamahal, ibinigay ko sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa isang mahirap, kayamanan ko na yon. Hindi ako nang hinayang. Kaya kung tatanungin nyo ko, may nagbibigay ng more than 100 pesos, anong pakiramdam? Ang sagot ko, masayang masaya ang aking pakiramdam. And that was 1991, April, first crusade natin sa dako ng Baguio, mga minamahal. Lumipas na ang panahon, hindi naman ako naghiram. Ang ketong na umalis sa akin, inalis ng ating mahal na Panginoon. 34 years, hanggang rapture, walang balikan. Yan ang aking kayamanan. Kayamanan ko yan.
Yan ang aking kayamanan. Habang ang aking katawan ay malinis, ipagsisigawan ko, may Diyos na makapangyarihan na, may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, may Diyos na ako ng sagalang buhay at buhay na walang hanggan. Yan ang aking pagsisigawan. Paulit-ulit kong sasabihin, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At sasabihin kong masaya ang aking kalooban sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala akong pinagsisihan, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, panahon na para tayo gumising sa pagkakatulong. At ngayon, malapit na ang kaligtasan kaysa noong una tayo ay nagsimula pa lamang. Nagsimula tayo, lalong malapit na ngayon. Wala na tayong babalikan. Pagbalik natin, lumingin tayo sa likuran, napakalayo ng ating pinagsimulan. Almost finish line na tayo, mga minamahal. Ito na ang ating kalagayan. Isang kisang patatala, iba na lamang. Isang tunog ng trumpeta. Lahat tayo nasa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sinabi ng verse 13, magsilakad kayong mahinhin. Gaya ng sa araw, huwag sa katakawan, huwag sa paglalasing, huwag sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Huwag daw sa pagkakainggitan, huwag sa pagkakaalit, mga minamahal. Kaya dumadating ang katisuran. Pag nainggit ka, sabi mo, natisod ako sa kanya. Hindi. Ikaw natisod sa sarili mo. Kasi inggitero ka kasi. Kasi inaway niya ako eh. Hindi ka niya inaway. Sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway mo magtatago sa'yo sa takot sa'yo. Kaya pag nakikita mo siya, hindi mo siya kaaway. Ikaw ang nakikipag-away sa kanya. Tuwing makikita mo siya. O sino ngayon ang maiiwan sa rapture? Yung sinasabi mong kaaway mo o ikaw nakipag-away sa kanya? Kahit gaano kalaki ang atraso niya sa'yo, nakikita mo siya. Andito siya sa gawain, hindi mo siya kaaway. Dahil kung kaaway mo siya, sinasabi ng banal na kasulatan, Deuteronomy chapter 7 verse 14, sabi, ang kaaway mo, hindi mo na makikita. Nakikita mo siya, ang sama na loob mo, tuwing makikita mo siya, ikaw ang nakipag-away sa kanya. Naintindihan natin yon. O, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo muna. Kaaway niyo ba yan? Kaaway niyo yan. Sigurado kayo hindi niyo kaaway yan, ha? Nasa sa inyo na yan. Tinatanong ko lang kayo kasi baka biglang mag-rapture eh. Sayang naman yung ating sinimulan. Wala na tayong babalikan pa. Almost finish line na tayo. Andito na tayo, mga minamahal. Andito na tayo. Ang hinihintay na lang natin ang pagtulok ng pakakak. Pagtulok ng pakakak, ang sabi, itaas mo ang iyong ulo at malapit na ang iyong kaligtasan. Pagdilat ng ating mata, nasa piling na pala tayo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At pagkatapos nito, anong ating tatanggapin? Ang sabi ng ating last verse, God will take care during trials. Pagharap natin sa panganib, meron tayong panalangin, Diyos ang bahalang mag-ingat sa atin sa panahon ng tinatawag na panganib. Last verse, kindly po. Maghanda po ating manunugtog, mga magpaawi. The book of Revelation, chapter 3, verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Verse 5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Amen. God bless you po. Kaya sa Tagalog. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 10, talon sa 5. Amen. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa.
5. Ang magtagumpay ay daramtan gayon na mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Down syndrome ang ibig ko sabihin. Down syndrome ang ibig ko sabihin doon sa sitang mongoloid na aking nabanggit, mga minamahal. Down syndrome. Ibig sabihin, yun ang kalagayan ng bata na yon. Pagkatapos ipanalangin ng ating Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, kumili siya ng normal, tumayo siya, tuwan-tuwa yung kanyang magulang, mga minamahal. Amen? At hindi lang yan nangyari sa dako ng Baguio, kahit saan man lugar at dako, mga minamahal. Amen? Ating napakinggan yung patutunan ng ating beloved co-preacher, beloved Brother Isaac. Mababa ang IQ yung kanyang anak, mga minamahal, hindi ba? Pero, inilapit, 4 years old, hindi pa nagsasalita. At kinakailangang dalhin sa mga kagaya niya. So, sa institusyon na mga kagaya ng anak niya, mga minamahal. Pero dahil sila'y naligtas na sa gawaing ito, bagamat pastor siya ng 12 years, ang ginawa niya, inilapit nila sa ating iginagalang mga pastor, ipinalalangin. Sa elementary grade, yung kanyang anak, mga minamahal, honor. Sa high school, honor. Sa college, honor. Ngayon, nasa Taiwan, general manager sa isang kumpanya. Diba? Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kaya, kapag tayo, mga minamahal, ay pumayapa, naging silent tayo, hinawakan natin yung tinatawag na kapayapaan, ang Diyos ang ating inasahan, haharap at harap tayo sa pagsubok, sa mga panganib, subalit meron tayong panalangin na mabibitawan. At finally, nasa atin pa rin ang pagtatagumpay. Sabi ng ating nabasa, Revelation chapter 3, verse 10, sapagkat tinuwad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay iingatan ko sa panahon ng pagsubok. Hindi natin pwedeng sa pagsubok ako natisod. Sabi, iingatan ka ng mahal na Panginoon sa panahon ng pagsubok sapagkat iningatan mo ang kanyang salita na may pagtitiis. Ang sabi, na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananan sa ibabaw ng lupa. Kaya pala walang exempted dyan. Lahat dadaan sa pagsubok ng ating mahal na Panginoon. Pero pag iningatan mo kanyang salita, sinundan natin ang hakbang, ang yapak ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang sabi, may Diyos na mag-iingat sa atin sa panahon ng pagsubok. At verse 5, ang sabi, ang magtagumpay ay daramtang gayon na maputing damit. Hindi ko papawiin sa anumang paraan ang pangalan sa aklat ng buhay. Ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan. Ipapahayag ko sa harapan ng aking Ama, sa harapan ng kanyang mga anghel. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kikilalanin tayo ng mahal na Panginoon na siya'y ating Ama na sa langit, tayo kanyang anak. Ano man ang mangyari, ang sabi, ang ating pangalan ay mananatiling nakasulat sa aklat ng buhay. Tayong lahat ay tumayo.